Senator Soto. Sinimulan na diumano ang paghahanda para sa gagawing impeachment proceeding kung sakaling aakyat na sa Senado ang impeachment complaint ng Vice Presidente. Naghahanda na daw ang senador para tumayong impeachment presiding officer. Ayon pa kay Soto, binibigyan na siya ng briefing ng 2 membro ng Court of Appeals at Court of Tax Appeals kung paano maging presiding officer sa impeachment court. I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. Anong ibig ipahiwatig ni Soto dyan? Mukhang kumpyansado na talaga ang senador na ito na aakyat talaga sa Senado ang impeachment ni VP Sara. Mukhang planadong-planado na talaga ang lahat at alam na siguro ni Soto ang magiging resulta at kalalabasan ng hearing sa Kongreso. Pero noong time na ang kaso ni Pangulong Marcos ang nakasalang sa Kamara, wala man lang siyang sinasabing naghahanda na rin sila sa Senado. Kasi nga alam na din niya na hindi talaga aakyat sa Senado ang kaso ni Marcos. Kung sa bagay, noong isang taon na pagdebatihan sa Senado ang impeachment case ni VP Sara, isa si Soto na kumontra para ibasura ang impeachment ng Vice Presidente. Ano pa nga bang asahan sa sasabihin ng taong ito? Sinabi pa ni Soto na kailangan maging handa kung sino man ang maging presiding officer na senador ng impeachment. At dapat kahit hindi daw abogado ang maging officer, ay dapat alam ang batas kung papaano hahawakan ang pagiging presiding officer. Para na din sinasabi niya na mayroon siyang kakayahan na hawakan ang kaso kahit hindi siya abogado. Sinabi pa niya na kung papalarin ay siya ang kauna-unahang senador na magiging presiding officer na hindi abogado. Para namang pagbubuhat na ata ng sariling bangko yon. Grabe din tibay ng mukha ng senador na ito. Kailangan, as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not. You must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. At heto pa, wala pa sa Senado ang kaso ni VP Sara. Mayroon na siyang mga schedule na sinasabi kung papaano pagugulungin ang kaso. Handang-handa na talaga ang mga gagawin nila sa Senado. Kung baga sa pelikula, ready na ang mga script, mga gaganap at artista na lang ang kulang. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama, na I'm sure papayag naman sila, is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung MW, Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then, most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. At sa isa pang balita, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony sa Maynila. Sa pamantasan ng lungsod ng Manila College of Allied Health Science Building. Isa itong 5-story building na itatayo sa nasabing pamantasan. Kasama sina Mayor Isko Moreno at iba pang opisyal ng lungsod. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang atong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Sana naman ay hindi lang sa salita na naman ulit, Mr. President. Sana hindi ka na ulit lukuhin ng mga nakapalibot sa'yo dyan, na ang ilalaan mong pundo dyan sa building na yan ay sa mismong project na mapunta at hindi sa mga taong gutom na gutom sa salapi. Sana rin ay hindi lang sa kickback ng mga congressman at mga politikong nakaabang dyan sa ibubuhos na pundo mapunta ang mga pera. At naway mapakinabangan ng mga kabataan at estudyante ng Maynila ang gagawing building at mga bibilhing mga gamit dyan. Huling chance mo na yan, Pangulo, sa taga Maynila. Kapag napornada pa yan, hanggang sa salita ka na lang talaga magaling. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyo medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. O heto na naman ang mga pangako mo, Pangulo. Huwag naman sana. Na baka manawa na ang mga tao sa kakapangako mo. Tulad ng sinasabi mo, wala ng mga mamamayan na mahihirapan at magtitiis sa sakit dahil sa walang may pambayad sa mga hospital. Mas magiging maluwag ang gastos pagdating sa mga bayarin kung may sasauli ang pera ng PhilHealth na kinuha at dinala sa ibang departamento at pinag-agawan ng mga buhaya sa gobyerno. Ang politika nga naman mga mamamayan lang talaga niloloko ng mga politikong to. Tulad din ni Soto itong si Isko, hindi mo malaman kung saan ba talaga kakampi. Para ding itong Hunyango kung saan nakadikit yun din ang kulay niya. Noong time ng election nakadikit kung saan ang liyamado. At itong congressman na ito at si Mayor Isko Calamo ay matinding magkalaban. Pero ngayon sila na ulit ang magkasama. Kung sa bagay, kung saan ka makikinabang doon ka. Mahalaga ay makakatulong para sa bayan mo at sa mga nasasakupan. Kalimutan muna ang kulay dahil kung kukontra ka. Laging nakasarado ang gripo para sa bayan mo. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.